guys! Today, magluluto ako ng pansit bihon at isi-share ko po sa inyo kung paano ko ito niluluto. So, sa version ko, simple lang yung ingredients. So, kayang-kaya nyo itong lutuin. So, bago magsimula, ito muna yung mga ingredients. So, first is yung half kilo ng pork. So, pinachop ko na yan, pansahog. And then, garlic, toyo, carrot, repolyo, tas dalawang cube, isang pork cube at isang shrimp, at pamintang pino. Syempre, yung pansit bihon na nilublob ko na sa tubig para malambot. At ang toppings natin, kikiam, pandagdag sa sahog. So, since ready na yung ating mga ingredients, tara, luto na tayo. So, nagpainit na ako dito ng mantika. So, since mainit na siya, ilalagay na natin yung bawang. Ayan, gisa lang natin siya hanggang sa mag-golden brown. Okay. So, since golden brown na siya, isusunod na natin yung baboy. Ayan, igisa natin yung baboy. Okay, so sa version ko ng pansit bihon guys, bawang lang talaga yung hinahalo ko. Hindi ako naglalagay ng sibuyas. Pero I assure you guys, na sobrang sarap ng pansit bihon na to. At ito ay ninana ko pa sa aming nanay na si Tina. Okay, so igisa lang natin siya. Okay, so since nahalo natin siya, takpan muna natin siya sandali para masangkot siya. Okay, so at this point, masangkot siya na natin yung karne ng baboy. So, konting halo lang. Okay. So, pwede na natin ihalo ang toyo. So, maglalagay ako ng kalahating tasa ng toyo. Kalahati lang guys. At saka, kasi pwede nyo naman siyang dagdagan. Halimbawang matabang yung bihon para sa inyo. Tapos, isunod natin yung mga cubes. 2 cubes to. Isang pork at isang shrimp. Promise guys, masarap ipaghalo yung shrimp cube at saka yung pork cube, lalo na sa pansit. Para nagkakaroon at least ng flavor ng shrimp yung pansit kahit walang visibility ng hipon. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. Mga 4 cups of tubig, pwede na. Ayan. Tapos, takpan na natin. So, hayaan lang natin siyang kumulo ng 20 to 25 minutes. Okay. So, after 25 minutes, luto na yung ating karne. At this point, ilalagay na natin yung mga gulay. Ang ating carrot at repolyo. And then, haluin lang siya natin. Okay.
And then, takpan na natin. Pakaluin lang natin siya ng mga 3 minutes. After 3 minutes, buksan na natin. Tapos, konting halo. So, para sa amin, gusto namin yung may crispiness pa sa gulay. Kaya, okay na sa amin yung 3 minutes. So, tatanggalin ko muna yung sahog at ililipat sa lagayan. Dahan at mainit. Okay. So, nandito na yung sahog. I-set aside muna natin yung sahog. Tapos, ilagay na natin yung repolyo. Yung bihon. So, this is kalahating kilo ng bihon. So, nabibili nyo na siya ng nakapack. Hindi ko lang magsabi ng brand. Pero alam nyo na yun. Okay. So, haluin lang natin yung bihon. Hanggang ma-absorb niya yung sabaw. At lumambot na rin siya pati. Pero, medyo malambot na rin to guys. Kasi, inilubog ko na to sa tubig kanina. Ng mga 15 minutes. Kaya hindi na natin masyadong lalagain. Patayin ng tinidor. Para dalawa. So, haluin lang natin siya ng haluin. At make sure yung apoy, slow lang, para hindi matuyuan agad at masunog yung ilalim. Medyo nakakangalay lang maghalo. Pero worth it naman pag naluto. Okay, hayaan mo natin sandali para lumambot. Okay, so haluin ulit natin siya. Tiyaga lang guys sa paghahalo. Ang paghahalo nito guys, mga 8 to 10 minutes. Para ma-fully absorb nung bihon yung sabaw. At magpantay-pantay syempre ng kulay. Napakasimple lang to guys na recipe sa pansit bihon. So, kung gusto nyo siyang gawing special, pwede nyo siyang lagyan ng ibang mga klase ng gulay like Baguio beans, or yung kapatid ko, minsan naglalagay siya dito ng sayote din. Chinap niya. It's up to you guys kung anong mga gulay pa ang gusto nyong idagdag para maging extra special pa itong pansit bihon. Ang importante, masarap. Ayan guys, so malambot na siya. At saka, hindi ko na siya tinikman guys kasi sa kulay pa lang alam kong okay na yung lasa niya. Hindi siya masyadong dark brown. Kasi pag nag-dark brown to, it means maalat. Ayan, so hinaan na natin yung apoy.
para hindi masunog yung ilalim. Make sure na walang nakadikit sa ilalim. Ayan. So, luto na ang ating pansit. So, to complete the recipe, ilalagay na natin yung sahog na sinet aside natin kanina. Lagyan lang natin siya sa ibabaw. Ayan. Tapos, syempre, para mas masarap, lagyan natin ng prinitong kikiam. So, hinati ko lang tong kikiam sa dalawa. Ayan. O, diba? Ang daming sahog ng pansit natin. So, pwede na nyo na siyang haluin, guys. Pero, syempre, mamaya ko na yan haluin. Pipicturan ko muna. You know. Okay? So, guys, there you go. Ang ating recipe for pansit bihon. Simple, but I assure you, sobrang sarap nito. Sana po ay natuwa kayo or nagustuhan niyo yung video na to. At please consider subscribing to my channel. Happy eating, guys, and bye-bye!